Gusto natin malaman kung maganda ba talaga V-Star o hindi. Dami kong naririnig, pangit ang V-Star, murahin, di maganda. Yan, dumating na yung order ko na V-Star. Kamukha nito yan. So yan, papabit tayo ng gulong. Sa harapan lang. Yung harap kasi nito, madulas, ano na, kalbo na siya talaga. Yung likuran kasi pinalitan ng dating may-ari ng motor na to, pero yung harap di niya pinalitan. Kaya yun, bago pa may mangyari, palitan na natin. As in, kalbong-kalbo na siya kung nakikita nyo. Yung threads niya sa gitna, wala na. Bumukha na siyang slick tire. Nung isang araw kasi naghahanap ako ng mabibilan ng V-Star na Warrior para kamukha na lang din nung nasa likod. Yung dating may-ari kasi nito, yung motor na to, kinabit niya sa likod is V-Star, kamukha nito, V-Star Warrior. So yun, para hindi naman masayang yung likod, V-Star na lang din yung ipapalit ko sa harap. Pakabit lang natin doon sa vulcanizing shop doon. Madami na akong pinuntahang vulcanizing shop dito, tinatanggihan nila kasi wala daw silang paddock stand, di daw nila may kakabit. Yung V-Star na to, madaming nagre-reklamo. Nagtanong ako sa group ng Dominar, sa group chat, sabi sa akin hindi daw recommended yung V-Star kasi nga daw madulas. Nagamit ko naman yung V-Star yung likod, hindi naman ako dumudulas, or di na lang siguro o ganun mag-drive. I mean, yung di ba madaming kamote sa kalsada, madulas daw yung yung gulong pa rin naman yan pero syempre depende yun sa driving habit mo. Di ka naman kumakarera sa kaya okay na yung mga gantong gulong, ordinary lang, pang daily or pang service mo lang. Total yung motor na to is pang service lang naman pag may gusto kong puntahan from point A to point B, ganun lang, tapos konting gala. Di ko naman siya pinambabanking. So yun, may mga kamoteng nagsasabi na madulas daw yung gulong. Di naman ako dumudulas sa likod, okay naman siya, makapit naman, rain or shine. Yung brand niya V-Star, tapos yung model Warrior. Eto, pakabit natin dito. Parang baliktad yung thread. Same thread lang naman siya sa likod kasi nga Warrior din yung nasa likod ko. Kasi yung position niya same sa Pirelli. Parang baliktad yung thread. So review natin. Wala pa ang preno. Okay na, kumagat na. So review natin yung gulong na to. Daming nagsasabi pangit ang V-Star, daming nagsasabi maganda. So neutral tayo Gusto natin malaman kung maganda ba talaga V-Star o hindi. Dami kong naririnig, pangit ang V-Star, murahin, di maganda. So para sa akin yung V-Star okay naman. Kasi isang buwan ko na siya nagagamit yung likod. Makapit din siya. So rain or shine, okay ang okay ang V-Star. Madami kasi nagsasabi madulas daw ang V-Star, delikado. So para sa mga commuter lang naman o mga daily bikes, okay na yung V-Star if wala ka pang budget. Pero real talk, okay din ang V-Star. Makapit siya sa expressway. Sa expressway may mga sudden braking. Makakapit naman siya. Maganda yung pagkapit niya sa likod. Tapos kung sa bankingan, okay din naman siya yung banking, lalo pag dry yung kalsada.
Try ko siya i-banking. Na-banking ko na tong motor na to. Okay naman. Pero karaniwan sinasabi madulas. Di ko alam kung bakit nila sinasabing madulas, or baka na-overlean lang sila. Yung mga tekamots kasing di naman sana nasabi natin kamote sila. Yung mga nagsasabing madulas, baka sa experience nila madulas. Pero sa akin, itong Beastar Warrior na to, makapit naman. Hindi ito sponsored. Gusto lang share sa inyo. Gusto lang share sa inyo kung ano ba ang experience ko dito sa Beastar na to. Kasi nga madaling sasabing not recommended ang Beastar dahil pangit nga daw, hindi makapit. Ngayon, magkamukhaan sila ng tread. Komportable naman siya gamitin eh, kahit sa expressway. Sa ano naman, expressway, di ba? May mga motor na malalakas, yung mga literal na liter bike. Ay, mga liter bike, o kaya mas mid-size, mga 700, 600. So, mabilis yung takbo nun. Ayun, di ko na sa inyo maire-recommend yung Beastar. Pag yung mga tumatakbo ka na ng 200 pataas, eh di ko na i-recommend yung Beastar. Kasi may kanya-kanyang ano yan eh, pressure na kaya. So di ko alam kung kaya ba ng Beastar yung mga ganong takbuhan 200, 250 yan sa mag 300. So kung naka-dominar ka lang naman o 150cc below na tumatakbo ng normal lang, mga 100, 150 ganun, okay na yung Beastar. Ayun na, makapit nga siya eh. Ayun na, banking yan na, babanking ko. Oh, kahit ilin ko siya, kapit. Dito yung sponsored ah. Nasabi ko lang yung totoo, makapit siya. Sa lapad ba naman ang gulong na to eh. Oh. May magsasabi yan, syempre di mo naman tinatagilid ng sobra eh. Di ba? May magsasabi ng gano'n, di mo naman tinatagilid ng sobra yung motor. Syempre, di naman ako si Valentino Rossi eh. Bakit kayo babanking ng sagad? Sa akin, di naman pang karera yung motor na to eh. Binili ko tong Dominar na to dahil for daily commuting eh. Kasi tiga Bulacan ako, tapos pumupunta ako dito sa Batangas. So kailangan ko ng kailangan ko ng legal express. Makapasok sa expressway yung di na ako dadaan sa traffic. Pasensya nyo na yung pagsasalita ko. Umiipit kasi yung pisngi ko sa ano sa helmet, napipiga. Naagat ko kasi yung pisngi ko, kaya ganito magsalita ngayon. Parang may nakabara. Okay naman yung Beastar. Yung Warrior ah, hindi ko lang alam yung ibang model, yung mga Flash or kung ano ba. Baka yun yung sinasabi nilang madulas. Siyempre experience nila yun eh. So kanya-kanyang experience tayo. Sa akin, sa experience ko lang, okay naman tong Beastar. Kapit na kapit nga oh. Lalo na espalto. Sasabihin, siyempre di naman umuulan ngayon. Sabihin na iba, di naman umuulan ngayon, malamang kapit na kapit yan. So yun, based on my experience, yung sa likod nga, tapos kalbo pa yung sa harap ko, diba? O, diba dapat mas madulas yan, pero di naman ako nadudulas. Kasi, di ako nangangamot. Siyempre magmukha kamutihin yung kalsada. Lalo pag umuulan, mag-alalay ka lang, mukha kamutihin yung kalsada. Pero kidding aside no, kahit maulan, makapit pa rin naman yung Beastar eh. In-expressway ko nga tong motor na to, diba? Sa expressway, kailangan mabilis takbo mo, tapos bigla ang pre-preno pag may nag-cut sa'yo. So hindi naman siya dumudulas. So nasa rider na yun. Yun lang. So masasabing madulas ang Beastar. Di ko pinagtatanggol yung Beastar ha. Di ko pinagtatanggol yung Beastar. Kung madulas ang Beastar para sa inyo, hindi madulas, wala na akong magagawa doon. Pero para sa mga gusto mag-try ng Beastar, eh nasa sa inyo na yun. Sabi ng iba,
Mag-invest ka sa magandang gulong kasi buhay mo yan. So tama naman yun, mag-invest ka sa magandang gulong. Pero kung on budget ka, kailangan mo na palitan yung gulong mo. Eh wala kang budget na pang mamahalin. Eh ang tarik ka. Pero yung gulong ko kapit na kapit. Kung nakikita nyo lang to, ewan ko sa camera kita yung sobrang tarik ng kalsada na to. Di nga ako mapagmabilis eh, para ako sa asubsub. Oh, kapit na kapit naman eh. Kahit madulas, promise. Natry ko na to sa ulan. May kanya-kanya naman talaga tayo experience sa pagmumotor, no? Huwag nyo iasa yung buhay nyo sa gulong. Maging mabait ka sa kalsada. Yun. In short, wag kang kamote para sabihin mong madulas yung gulong. Kahit anong gulong pa yan, basta may threads, kakapit yan. Kaya nga sila ginawa eh. Siyempre kung gulong mo eh, kalbo na, dudulas talaga yun kasi wala nang kapit. Di ka naman si Marquez o si Valentino Rossi para babangking ka ng sobrang tagilid. Ang pinopoint ko lang naman dito is ganda ng view. Ganda talaga ng view dito sa Balete. Doon tayo sa kabila, sa Baybok. So ang pinopoint ko lang naman dito is huwag kang maging kamote. Nagawa yung kalsada sa kabila. Nagawa pa. Ayos din gamitin yung Dominar sa off-road, no? Pwede sa off-road eh, kahit hindi ako naka-off-road tires. Kaya tayuan mo lang na ganyan, no? Diba? Pwede mo na walwalin yung gulong, tayo ka lang. Ganda ng suspension ng Dominar. Ayun yung daan talaga, kaso ginagawa pa. Eh wala palang daan, sira nga. Doon tayo sa kabilang side. Dati nakakagawi pa ako hanggang doon, ngayon hindi kasi wasak yung kalsada. Ito maganda yung view natin dito, ano. Ayun, no? Sira yung kalsada, dead end. Review natin ngayon yung Dominar, yung ano, gulong. Ganda ng view dito. Ayun yung mata. So yun, eto Warrior to. So sa mga nagsasabing hindi ko pa natatry yung V-Star, para sabing hindi madulas. So yun, nagamit ko na talaga yung V-Star. Ang kapal pa, oh. Bago lang talaga to, sabi nung dating may-ari. Kaya bumili na lang ako nito ng sa harap na V-Star din na Warrior yung model. Ang bala ko talaga gawin na siyang pang off-road dual sport, pero kasi nanghinayang ako kung itatapon ko lang to. So makapit naman siya, kaya binilan ko na ng ganito. Ayan. Sa mga magsasabing ano, baliktad yung thread. Hindi siya baliktad, may ano siya dito, arrow. So sinundan namin siya. Ganun din naman sa ano sa Eurogrip, sa NMAX ko dati. Baliktad yung tsura ng thread para siyang pakain dito. So hindi siya baliktad. Yun talaga yung design niya. Ayun. Ito yung V-Star na Warrior. Okay naman siya, makapit. So ayun, saan ko ba siya mayalin tulad? Mukha siyang ano, yung harap niya mukhang Pirelli Angel. Yung threads. So yung likod naman niya ganun din naman, kaso mas malawak yung pagitan ng gitna. Mukha siyang ano, Pirelli Diablo. Di ko lang alam kung soft compound to or hard compound, pero mukhang soft compound siya. Same sa Pirelli Diablo. So yun, okay naman siya. Nasa sa inyo din kung paano kayo magpatakbo, kung Q-pal ba kayo sa kalsada o hindi. Pero para sa akin okay itong V-Star. So next year pwede next year or after 6 months pwede ko na siyang palitan ng dual sport para magamit ko pa to. Pamigay na lang natin. Pero depende
kung papalit pa ako ng dual sport. Parang trip ko kasi gawing dual sport yung gulong. Tapos itong headlight na to, napapangitan na ako. Gagawin ko siyang bilog. Ayan, ganda talaga ng view dito. Uuwi na ako. Hindi to hindi to sponsored ng Beastire, pero Beastire baka naman. Joke lang. Pero promise, ayos yung Beastire.